Marami nang nalaglag sa binuong komisyon ni PBBM para imbestigahan ang flood control scandal. Habang at large pa rin umano ang mga big fish sa eskandalo, kumpirmadong bubuwagin na ang ICI ng Pangulo. Matapos ang ilang buwang tanungan kung ano ang magiging kahihinatnan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, sumagot na si ICI Chairperson and Loan Commissioner Andres Reyes Jr. Hanggang March 31 na lang daw mag-ooperate ang brainchild ng Pangulo. Gaya ng latest statement ni Pangulong Bongbong Marcos, naglabas ng pahayag si Reyes na tapos naman na raw ang mandato nila bilang isang fact-finding body. Welcome din kay Reyes ang pagsasaprioridad ni PBBM ng nakahaing Independent People's Commission Bill sa Kongreso. Halos 6 na buwan tumakbo ang operasyon ng ICI simula sa pinakaunang pagbabalik ari-arian ng mga sangkot sa flood control scandal. Ang pag-surrender ni Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez ng kanyang luxury cars hanggang sa umabot na sa mga sumunod na asset recovery efforts, pagrerekomenda ng 9 na referrals sa Office of the Ombudsman at pagbuo ng 3 information systems para sa fraud detection. 2 beses na sinabi ng Pangulo na patapos na raw ang trabaho ng ICI. Well, right now, what the ICI is doing is that they are collating all of their findings because dadalhin nila, syempre they're also writing their final report. I think baka tapos na. But they essentially, the ICI itself has made a determination that much of their work has already been done. Binuo ang komisyon sa bisa ng Executive Order 94 nang pumutok ang flood control scandal noong nakaraang taon. Ang Fact-Finding Commission ni Marcos Jr. ilang beses nang naikumpara sa Agrava Fact-Finding Body ng kanyang amang si late President Ferdinand Marcos Sr. Ang Agrava Board na pinamunuan ni dating Court of Appeals Justice Corazon Agrava ay binuo ni Marcos Sr. para maimbestigahan ang pagkamatay ng dating senador at Liberal Party icon na si Ninoy Aquino sa kasagsagan ng national tragedy at national shame na natamasa ng bansa ayon mismo sa Presidential Decree 1886 na pirmado ng dating Pangulo. Umabot hanggang sa CIA at US Department of Commerce ang open hearings para tukuyin kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ni Aquino. Nang ipangako naman ni PBBM na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa iskandalo, may komento ang August 21 movement. Di hamak daw na bokya ang ICI kung ikukumpara sa Agrava Board. Hinahalin tulad nga namin itong ICI doon sa nangyaring pagkakabuo ng Agrava Fact-Finding Board noong panahon ng tatay Sir Marcos Jr. Kasi pakiramdam namin, yung Agrava nung panahon na yon is meant to pacify the anger of the people. Pero kung may pagkakapareho ang commissions na mag-ama, ngayon ganun na naman, nagbuo sila ng isang ICI at para to pacify again, to show na parang may ginagawa sila dahil alam natin galit na galit ang taong bayan. parehong hindi korte ang ICI at Agrava, kaya lahat ng findings ng dalawa ay parehong forwarded sa mga korte. Sa ngayon, nasa piitan ang tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya. Ilang politiko at opisyal na rin ng DPWH ang nasampahan ng kaso gaya ni dating Senador Bong Revilla. Pero patuloy pa rin ang panawagan ng publiko na mapanagot ang anilay malalaking isda sa eskandalong ito. Ang Agrava findings naman noon, nauwi sa indictment ni former AFP Chief Fabian Ver at iba pang militar. Pero sa huli, acquitted si Ver at mga militar sa kaso noong December 1985. Fast forward to Marcos Jr.'s administration, inaabangan pa rin sa ngayon kung sinong malalaking isda ang susunod na mananagot sa korupsyon. Kasunod ng anunsyong bubuwagin na ang ICI, sinabi ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na nasayang lang ang pera ng taong bayan dito. Kwestiyon ng kongresista kung tapos na ba ang trabaho nito at kung may natukoy na ba na mastermind sa iskandalo. Git niya, walang pwedeng ipagyabang ang ICI dahil matapos ang ilang buwang operasyon, tila folder daw na walang laman ang kanilang investigasyon. Kumbinsido rin siya na ginawa ang komisyon, hindi para may mapanagot, kundi para pagmukhaing may ginagawa ang gobyerno.